It's a new life with Jesus. Cause we are now the new love community. It's a new life with Jesus. Cause we are now the new love community. Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapanalig. Napakaganda po ng topic natin ngayon, accompanying Jesus on the way of the cross. Napakaganda po, pero bago po tayo magsimula, inaanyahan po kayo na samahan ako sa isang maikling panalangin as we pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father God, we would like to thank you and praise you for giving us this wonderful day, a new life with Jesus. We ask you to be with us, O God. Make us your mouthpiece. We do not know anything. We do not have anything. We just only rely upon you. We ask you to shield and protect each one of us. We also ask you to allow the listeners to have an open heart, an open mind, and open ears, that they may be able to see that your travel to the cross really is a thing you did because you love us. And we want, Lord, to accompany you or accompany us on the way to the cross. So give us the grace, give us the patience, give us the boldness. Mother Mary, be with us. This we pray through Christ our Lord. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ipakikilala ko po sa inyo ang mga dati nang naririto sa New Life with Jesus, no? Si Sister Alice Bustamante. Thank you, Brother Elmer. At magandang araw po, magandang buhay, at magandang gabi, umaga, tanghali, mga ka-New Life. So, sabi nga, ang ganda ng topic ngayon dahil talagang we're still on fire at patuloy na i-discuss natin, itutuloy natin ang nag-aalab na at nag-uumapaw na pag-ibig na dito sa ating panayam ngayon na following Jesus on the cross, accompanying Jesus on the cross. At ang isa po nating Antigona dito sa New Life with Jesus, Brother Rafi de Leon. Magandang araw mga kapanalig, Brother Elmer, Sister Alice. Gusto ko yung sinabi nyo, Antigo. Sabihin na Antigo, may halaga kay Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, kasi mahalaga tayo sa ating Lord. Amen, amen. So, sabi ko nga, napakaganda ng topic natin, Sister Alice, Brother Rafi, di ba? Sasamahan natin o sasamahan tayo ng ating Panginoon sa paglalakbay patungo sa cross. Amen. Alam niyo naman po, mga kapanalig, mga brothers and sisters, ang paglalakbay ng Panginoon patungo dun sa cross, talaga namang kahindik-hindik. Ibig sabihin aayawan natin. Bakit? Mahirap. But remember, when we travel or our journey with Jesus to the cross, hindi tayo mag-iisa. Sasamahan tayo ni Lord, lalo-lalo na yung banal na Espiritu. Diba? Si Lord nung dalhin sa disyerto para subukan. Ang nagdala sa kanya, Holy Spirit. Hindi siya pinabayaan. Kaya nga, nagkaroon siya ng lakas na paglabanan niya. Paano? Sa pamamagitan ng salita niya. Diba, Sister Alice, Brother Rafi? Amen, amen. No? So, naalala ko yung sinasabi yun, pag-uusap natin, accompanying, no? Accompanying. So, ibig sabihin, talagang sunuran, no? Parang barkadahan lang, no? Eksaktong-eksakto pa naman sa kapanahunan na itong dahil ngayon naglalabasan na yung mga tao, no? Marami nang lumalabas sa tao, kaya ano yung mga nasa isip, very excited na lumabas na, no? Mag-outing na, yan. Actually, yun naman yung mga nangyayari nung ibang panahon pa, na pagdating ng ganitong panahon ay lalo-lalo na sa Lent season, ay talagang umaalis, nagjo-journey
pero hindi patungo doon sa real essence of the Lenten season kung hindi nagpupunta sa beach, ganyan, no? Kaya medyo kakaiba itong pag-uusapan natin, no? Yung tunay na kaligayahan siguro, pwede natin masabi ito, no? Na manggagaling dito sa ating puso. Ano mo, Brother Elmer, Sister Alice, kanina nabanggit nga, yung way of the cross is the story of our lives. No, mga naging struggle natin, mga problema, mga pains. Kaya kanina nabanggit ko eh. Nakafocus ako sa 14 stations of the cross eh. Hindi pa ako, yun lang. Kasi marami. But you know, yung focusing mo ng station, yung station when Jesus was judged, diba, by Pilate. Kaya ako kasi, you know, Brother Elmer, lalo sa ating mga nakakaranas ng ganyang nahusgahan, na chismis, siniraan, yan yung mga ganyan salita. Huwag kang mag-alala kung nalulungkot ka. Kasama mo ang Diyos sa gitna ng laban mo na yan. Amen. Kung ano po rin. Jesus is with us when we are being rejected. Jesus is with us when we are being judged. Jesus is with us when we are being persecuted. You know, kaya gusto ko po yung ano na yun eh, na si Lord, dinaanan niya yun para alam mo, kayo, alam niya yung pain. Alam niya, hindi nadaanan niya. Alam mo, Brother Rafi, kahapon, di ba, sa anniversary natin, may mga nag-sharing, yung music, nag-sharing, no? Doon natin makikita, they are journeying with Jesus to the cross. Di ba? Yung isa, sabi niya, nawala siya. Pero nagbalik siya. Ba't siya nagbalik? Because the Holy Spirit is with her. No, yung Holy Spirit, yun na nag-inganyo sa kanya para bumalik. True. Yung mga kasama niya sa music ministry, magbalik ka na, inaantay ka namin dito. So doon po natin makikita mga kapanalig na sa ating paglalakbay, marami tayong dadaanan. Ako po, for one, in all areas of my life, oh hallelujah, I being persecuted, ridiculed, talaga naman, marami kang dadaanan eh. Hindi lang personal, even your family, madadamay. Pero narinig naman natin, di ba? Yung sharing nga nung isang nag-share doon eh, na yung blessing ng ating Panginoon will transcend sa ating pamilya. Amen. Ibig sabihin, pag ikaw ay naglakbay, hindi ka nag-iisa, kasama mo si Jesus at kasamang mabibiyayaan ang ating mga mahal sa buhay. Sabi nga ni Lord, di ba? Yung matigas natin puso, bato na natin puso, ipapalitan niya ng pusong laman. Oh, hallelujah. Pusong marunong pusong marunong umanawa. Ano pa ang hahanapin natin dyan, di ba, Brother Rafi, Sister Alice? Amen. Ano? Kaya nga yung Station of the Cross ay talagang isang buong senaryo, no? Buong istorya to, sabi nga ni Brother Rafi. At yung Station of the Cross, hindi lang ito basta liturgical service. Kasi talagang liturgical yan, ano? Pero ang bawat yan po, bawat isa niyan ay mayroong kanya-kanyang story. Kaya nga sinasabi ni Brother Elmer. At tayo din po, meron tayong kanya-kanyang istorya na pwedeng ibahagi na hindi lahat ng paglalakbay natin ay masarap na paglalakbay, maalwan na buhay. Kaya kung di talagang katulad ni Jesus, kaya it is a picture, yung cross na yon ay sabi nga ni Brother Rafi, na nag-uugma na dinadaanan ng bawat sa naiintindihan ni Jesus kung ano yung nangyayari sa atin ngayon. Katulad ng sinasabi na nila, no? Lahat naman tayo di ba? Sabi nga gano'n, no one is exempted for the trials, yung mga persecution. Naalala ko, sabi pa nga ni Saint Paul, no? Rejoice, sabi niya, if you are suffering persecutions of all, many trials of all kind, no? Rejoice daw, magre-rejoice, magpupuri tayo. Kaya mga ka-New Life, no? Mga kapanalig, ito po ay hindi lamang basta liturgical service, kung hindi mayroon po itinuturo at ibinubunyag ang Panginoon sa ating paglalakbay.
Amen. Gusto kong binanggit ni Brother Elmer, si Sir Alice. Yung bang sabi niya, iba-iba yung sharing. Iba-iba yung istorya. No? Pero iisang versus sumasama. Kasi, kaya ko gusto yung Brother Elmer kasi si Jesus, iba-iba rin yung kanyang dinaanan sa way of the cross. Meron siyang emotional pain. Kasi nireject siya. Meron siyang physical pain. Meron din siyang spiritual pain. Nagtatanong siya, bakit ako dadaan dito? Meron din siyang financial, talagang meron na siya. But, alam niyo po, Brother Elmer, si Alice, ang ganda ng sinabi ng Brother Elmer, yung Espiritu Santo, yung hindi umiwan sa kanya. Gusto ko po yun kasi yung kanyang pagdarasal sa hardin. Doon nyo na-unlock yung hindi naman nakakayanin talaga. Amen. Physically, emotionally, Kaya ganda rin binanyo nyo, Brother Elmer, si Alice, yung sinabi niya na, kailangan natin isama ang Diyos sa dinadaanan natin para makabalik. Ganda rin binanyo nyo, pinaalala niya may bumalik kasi para makabalik. Makabalik. Ganda po yung thank you po, Brother Elmer, makabalik. Kaya nga, Brother Rafi, Sister Alice, itong Lenten season, di ba? Ito yung pag-aalala natin sa passion, di ba? Death and resurrection of Christ. Kaya makikita naman natin, pag binalikan natin, parang ayaw na nating alalahanin. Nalulungkot ang karamihan. Pero alam niyo po mga kapanalig, my dear brothers and sisters, ito po yung pagkakataon para alalahanin natin with joy in our heart. Kasi this is the incident wherein Jesus has shown us He loves us. Mahal tayo ng Diyos. Kaya nga, kung mapapansin nyo, yung mga nag-sharing kahapon, isa lang ang pinupuntirya yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi mo matatawaran Hindi mo kayang arukin. Hindi mo kayang yakapin. Overwhelming talaga Tingnan mo nga yung kay Brother Bingbo. Diba? Kininento niya from the start na nakilala, bago niya makilala ang Diyos, akala niya wala na siya. No, but Jesus was there waiting for him to call upon God. Kasi yun po yung pagkakataon na nagbabalik loob ang ating head servant sa ating Panginoon. Wherein, through His pagbabalik loob, na-create ang love block. No, at itong love block, kasama tayo doon, lahat tayo, kasama tayo sa journey ng ating Panginoon. No, kaya nga, tayo, nakakaranas ng marami mga kahirapan, nakakaranas ng mga karamdaman, nakakaranas ng stress. Hallelujah. Di ba? Yun po yun ang ating cross. Di ba? Sabi ng ating Panginoon, if you want to follow me, deny yourself. Take up your cross every day. Oh, hallelujah. Hindi natin pwedeng ipahinga Amen. Kasi pag ipinahinga, mababackslide ka. Ang sarap magpahinga kaya. Dinis kanina ang sarap po magpahinga, sarap matulog, may hangover pa Tama yun Pero alam niyo po, mga kapanalig, hindi tayo pwedeng magpahinga. We must continue working with that kasi wala na si Lord dito physically, humanly. Narito tayo para ipakita God is alive through us. Tama ba yan? Sister Alice, Brother Amen. Amen. No? So, Brother Elmer, mga brothers and sisters, no? Yung pong binabanggit namin dito, na nakikita nyo siguro na yung aming excitement
commitment ay nandirito dahil nga po kahapon sinelebrate natin ang ating 40th anniversary ng ating community ng Love Flock. Kaya doon po sa mga nakasama namin, yung mga sa mga sumama, lahat tayo, naranasan natin lahat ng mga pinag-uusap ngayon. At doon sa mensahe na itong ating ginagawa na hindi nga tayo exempted dun sa mga sufferings na pinag-uusapan, pero hindi tayo iniiwan ng ating Panginoon. At dito, sa pamamagitan nitong nararanasan natin ng mga sufferings na ganito, which Jesus also experienced, makikita natin the commitment of Jesus to God the Father. And of course, the same thing, yung commitment ng God the Father kay Jesus na nag-transcend, ayan na, using the transcend, na ito ay gumagana sa atin ngayon. This is the reason, sabi nga ni Brother Rafi, nalalagpasan natin anuman yung mga pinagdadaanan natin, na lahat tayo ay dumadanas. Si Lord nga, dumanas. Kaya nga merong agony in the garden. Hindi basta pray yan. Kung hindi agony, dun pa lang sa pagdadasal niya, ramdam na niya kung ano yung haharapin niya. But because of God's faithfulness, Jesus was able to surpass those, yun po yung pinagdaanan niya. And likewise, because of God's faithfulness sa covenant, sa commitment, surely, mga kapanalig, malalagpasin din po natin yan. Amen. Then mo, Brother Elmer, binanggit na lang ni Sister Alice yung anniversary. For 40 years, maraming dinaanan ang Love Flock. Amen. Marami. Hindi matinik, masalimuot, malubak. Kaya nga tama yung binanggit yung title natin. It is God's faithfulness. Kaya tayo umabot ng 40 years. Hindi natin naabutin yung 40 years kung hindi tayo sinamahan ni Lord from day one. From day one na nagsimula ang Love Flock. Sabi ni Brother Dean, sa sharing nga, small prayer group lang. From the time na sinabi mo, prayer meeting tayo lang. Sinamahan na sila ni Lord. Hanggang lumaki ang Love Flock kung saan na ngayon. It was God's faithfulness. At yun din po yung mararanasan natin. Yun din binabanggit ni Brother Elmer, ni Sister Alice. Yung mga sharing kahapon was about God's love. Kasi kasama rin po sa cross yung mga failures natin. Hey, sa community maraming failures. One thing I love about Love Flock, you know, lahat ng klase ng tao nasa community. And yet, you will all see na through them, you will grow. Kasi nag-struggle sila. Alam nyo, kaya ako nasa Love Flock kasi I belong yung bang at home ako with people who struggle, like people who just need God in their life. Tapos kaya kanina binanggit ng Brother Elmer yung God's love yung tema. Habang binabanggit niya, may naalala akong isang parte ng kanta. Alam niyo itong kanta na ito, yung the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again. The eyes that see our failures are the eyes that see us and love us and help us rise. Love Flock yun at story mo rin yun, Kapanalig. Kapanalig, sigurado ko ron. Bumabangon ka kasi ibinabangon ka ng Diyos. Kaya nga, Brother Rafi, after 40 years, a new mission begins. Kasi alam naman natin na hindi tayo iniiwanan ng Panginoon eh. Nakita ng Panginoon na tumatag na tayo, tumibay na tayo, yung pananampalataya natin hindi magbabago, yung pananampalataya natin yun ang magiging daan para magamit ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Di ba? Kaya nga nakakatuwa, sabi ko, Lord, buti na lang na senior na kami. Malapit na kaming nasa home stretch na eh. Kaya nga, yung pinanonood ko po, yung mga nag-mini LSS tayo. Sabi ko, that's it. Our mission now is starting to begin through the new speaker. Ang gagaling naman talaga, hallelujah. Di ba? Talaga naman, kikita mo, it is Holy Spirit driven. Talaga yung Holy Spirit na nagtutulak sa kanila eh. No? Talaga namang hindi sa kanila yun eh. It is from God.
Katulad din natin. Tayo nga, kami nga, lalo kami. Wala kaming training ng speaker eh. No? Kami, ako ay for one. Nanatili po akong facilitator for 1 year. Ang face ko, hindi ako magyayabang, pero yung number 1, sa harapan talaga eh. Kaya every month, parang na-memorize ko na yung talk na yun, ikilos ng ating Panginoon. So, naging moderator. Hallelujah. Sa outreaches, pag moderator ka, hindi dumating ang speaker, patay ka. Ikaw ang magiging speaker. No, ikaw na, Brother Elmer, wala po yung speaker. Naku, nangangatog yung tuhod ko. But I know, the Holy Spirit will not fail us. The Holy Spirit will be our strength. The Holy Spirit will be our knowledge. He will be the one to give us an understanding. Kaya sabi ko, itong love. Mamamatay ako at muli mabubuhay. I will be with love. Hindi katulad nung una, alam niyo po ba, nung break up ang love, kasama po ako eh. Kasi almost 99% of core group nawala. Naiwan lang yung asawa ko. Miniting sila ni Brother Bimbong. Sabi niya, magsasara na tayo. Pero bago tayo magsara, pakikita ko sa inyo ang dahilan. Pinakita ni Brother Bing lahat ng papeles. Hallelujah. Kaya ayoko maniwala sa asawa. Sabi ko, hindi. Di totoo yan. Pero alam niyo po talaga yung Holy Spirit will give us the understanding. Bakit? Nagsimula kaming mag-LSS. First LSS. Aba, iba na yung sharing. Ang sharing nila ng una. Nung nasa laptop pa, alam niyo si Brother Bing, napakabait niya. Inampun pa po kami. Pinatira pa kami sa mansion nila, etc. etc. Aba, pagdating doon sa kanila alam niyo yan, Brother Bimbong na yan, napakawalang yan yan. Sabi ko, hindi nga nagkamali ang asawa. Kaya pag, malapit sa laptop ang aking may bahay sinusundo ko Pag sundo ko, may overtime. Kain muna ako dun sa kainan. Nadaanan ko sila, Brother, sandali po, kakain lang ako. Pagkakain ko, pinakita sa akin ang lahat ng papeles. There, hindi na ako nagbalik doon. I stayed in that lang until now. Hallelujah. Amen. So, Brother Elmer, sa totoo lang, alam niyo yung gusto ko yung binanggit niya na, sasara na ang love lock. Yes. Sinusukuan na ng tao ang community. Siguro ikaw may istorya ka rin kapanalig, sumusuko ka na rin. Maganda po yung kwento ni Brother Elmer Way of the cross talaga yung susuko ka na. Suko na si Brother Bing mismo kasi pakiramdam niya na wala na lahat Maybe the end of your life, pakiramdam mo, suko na ako. Tama na. Pero gusto ko lang pakita, Pero magandang balita yung pinabanggit ni Brother Elmer Ano yun? Sa buhay mo na dumadaan ka sa way of the cross, hindi ka susukuan ng Diyos. Ang ganda ng message nyo, Brother Elmer. Sa totoo lang, mismo Brother Big sabi, suko na ako. Wala na, sara na love flock. Diba? Isipin nyo kung nangyari, walang 40 years. Hindi sinukuan ng Diyos. Kaya yun yung magandang message si Brother Elmer Kapanalig. Pag meron kang sinusukan, sana maalala mo yun, hindi ka sinusukan ng Diyos. Yeah, no. Kaya talaga, yung station, yung cross na yan, this will gain us palalakasin yung encouragement natin. Pagka nakafocus tayo doon, nakikita natin yung what Jesus transpired, tayo nagkakaroon tayo ng enthusiasm na to go on, to push on. Kasi nga, because, kaya maganda talaga yung meron tayo nadidinig ng mga sharing Isa pamamagitan ng mga sharing na ito, dito, lumalakas at naiengganyo nga tayo. Kaya talaga the power of God, yung walang kita walang bitawan, walang iwanan. Kung naglalakbay tayo, kung nag-outing tayo, di ba talagang walang iwanan yan?
hinahanap mo kung nasa na yung isa't isa. Dito sa ating paglalakbay, hindi lang po yung kaibigan mo ang naghahanap, kundi si Jesus mismo, sinisiguradong magkakasama tayo sa ating paglalakbay. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Amen. Diba? Alam niyo po, talaga naman itong love block. Tama yung sabi ni Brother Bimbong. Pag ang community belongs to God, it will survive. If not, it will die a natural death. Alam niyo po, sa community natin, dito po natin makikita how God is working. Amen? Kung paano kumikilos ang Diyos sa ating community. Nawala si Brother Bimbong dahil naging iba yung kanyang pananaw. Gusto niyang tumulong sa mas marami. Mas mabibigyan niya. Iniwan niya ang laplak sa atin. Pero hindi naman po tayo iniwan ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit, nandun pa rin, patuloy na nagliliyab. Ang sarap sabihin, nagliliyab yung Holy Spirit. No, naalala ko, ang outreaches natin noon, Brother Rafi, Sister Alice, 5-5 every weekend. Kaya ang speaker hindi maintindihan kung saan pupunta. Mula pumakauwi nga kami, gabing-gabi na. Sabi nga nung mga pamilya ko, ano ba yan, Dad? Diyan ka na kaya tumira. Masakit sa akin yun. But they care about me. Di ba? Kaya nga sabi ko, sinusubaybayaran din sila ng Holy Spirit because they are being used na parang ibig sabihin, magpahinga ka naman, Dad. Baka magkasakit ka. Hindi ba? Alam niyo po, mga kapatid, yung Holy Spirit will work on each one of us. Kailangan lang, ito tatandaan nyo, kailangan lang, we must obey the Holy Spirit. Huwag kang tatanggi sa Kanya. No? Kasi, alam naman ng Holy Spirit, without Him, we cannot do anything. No? Kung wala yung Holy Spirit, kahit anong talino mo, kahit anong yaman mo, kahit anong mga connection mo, wala yan without the Holy Spirit. Without Jesus in our life, we are nothing. So sabi niya nga, carry your cross. Huwag mong ipapay. Naalala ko tuloy. Dali lang po naalala ko tuloy ito. Minsan, naglakbay ang Panginoon at yung kanyang mga alagad. Sabi niya, maglalakbay tayo papuntang Baguio. Maglalakad lang tayo. Magdadala tayo ng cross bawat isa. Hindi ako lang. Ayan, di nagdala sila. Alam mo naman si Judas. Magulang yun. Pagdating ng Pampanga, hirap na siya. So, ginawa niya, ba't ka? Dijingle lang. Dijingle lang daw siya. Lumalayo, pinutulan yung krus para gumaan. Di gumaan nga. Ayos na. Pagdating ng Pangasinan, bumibigat na naman, iwan na naman siya. Pinutulan na naman siya. Hanggang nakarating sila sa Baguio. Sabi ni Jesus, pupunta tayo doon sa kabilang Ibayo. May bangin eh. Paano yan? Lord, sabi ng mga alagad niya, hindi. Meron tayong daladalang kaligtasan natin. Ano mo yun? Yung cross, yun ang gagawin natin tulay, kanya-kanya. Patay, sabi ni Judas. Wala, putol na yung cross ko. Ano ibig sabihin? As Jesus said, we have to carry your cross. Amen. Ano yung mga kapanalig? Yung binabanggit po ni Brother Elmer is, meron tayo kasi mga unique na situations in life. Brother Elmer's life story is unique and really different from the life story of Sister Alice and me. But our God is very intimate and personal yung relasyon sa atin. Maring sharing ni Brother Elmer kasi narinig ko sharing niya kahapon yung sa sickness niya, gumaling siya, di siya pinabayaan. Sister Alice ng old life niya, di siya pinabayaan. Same God na nagsasumasama
sa kanya-kanya nating dinadaanan. Kaya nga, magaling binabanggit yung brother, from Manila to Baguio. Magandang kwento eh. Kaya si Judas, gaganon-ganon, puputol-putol. Sinama pa rin kaya siya. Hindi pa rin kaya siya iniwan. Inalayan mo, di ba? Kasi hindi tayo pagsasawa ng Diyos. Amen. Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Kahit matigas pa yung ulo natin. Tama ka pa rin yan. Sabi nga ni si Sarah kanina, hahanapin ka. You know, gaganda po ng mga binabanggit ng mga kapatid ko, Brother Elmer Stralis. Ganda eh. Ano sinasabi sa atin dito? Kapanalig, kapatid kay Kristo. Meron kang Diyos, hindi ka iiwanan. Siguro nagka-travel ka. Sometimes you feel good. Kaya nabibigatan eh. Tama na, ayoko na. Wag. Sama mo si Lord eh. Amen. Amen. Wag. Amen. Sinabi na ni Brother Elmer kanina yun, Sister Alice. Wag. Wag mong bibitawan. Wag kang magsasawa. Wag. Bakit? Hindi ka nga pagsasawa ng Diyos. Oo, totoo naman. Totoo po yan, mga kapanalig. Ano? Kaya nga talagang napaka-bait ng Diyos, napaka-faithful niya sa atin. Ano? At yung invitasyon, lagi naman si Lord naman, lagi naman nangungumbida yan eh. Kaya nga, di ba doon sa topic natin, salvation, na salvation is being offered to us every day. Kaya pala sabi ni Lord, we must, in following Him, sa pagsunod natin, kailangan bibitawan natin ang lahat. No? Pag di-decision tayo, iiwanan natin lahat, and ano yung gagawin lang natin? To simply trust everything. Katulad ng joke na, actually joke yun, ano? Na kinukwento niya, yung pag-iisip ni Judas. Sabi nga gano'n, kahit na gano'n yung ginawa niya, nandadaya siya. Isinama pa rin siya ni Jesus sa paglalakbay. Katulad din natin. No? Nahihirapan tayo, nabibigatan tayo. Kapatid, that is an invitation. Denying ourselves is, di aminin natin, Lord, ang hirap naman. Yan, bibitawan natin yung mga galit natin. Yung mga excess baggage po natin. Yun yung mga nagpapabigat sa buhay natin. At journeying with Jesus, dahil nga naranasan niya ang mga bagay na yan, this is an invitation, kapatid. Trust Jesus. Trust our God. Ilagay natin yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon at ma-reach natin yun talagang ating destinasyon. Amen. Amen. Naalala ko talaga si Monsi, Brother Rafi. Apa. Yung sabi nga natin, kumapit lang tayo sa Panginoon. Huwag kang bibitaw. But remember, sa tagal ng kapit natin, makakabitaw tayo. Sabi ni Monsi, I have changed my prayer. Sabi niya, Lord, kapitan mo ako. Pag tayo po ay kinapitan ng ating Panginoon, di ko makakalimutan yun. Hindi niya tayo bibitawan kahit minsan. Tama yung sabi ni Brother Rafi, ni Sister Alice. No? Hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon, but marami. Kasi unconditional ang pagmamahal ng Diyos. Pantay-pantay. But marami ang nang iiwan sa atin. Tayo nang iiwan eh. Hindi siya di ba? Kaya nga, tama yung prayer ni Monsi. Lord, kapitan mo ako. Pag tayo po'y kinapitan ng ating Panginoon, my dear brothers and sisters, mga panalig, hindi ka mabibitawan ng ating Panginoon. Amen, amen. Hindi niya tayo bibitawan. Kasi nga, tama, no? Kasi may tendency, bubitaw tayo. Kasi baka napagod na tayo. No? Kaya, ang ganda-ganda, dahil nga, ito ay nagpapaalala sa atin. Pinapaalala sa atin na tayo nga, may pinagdadaanan tayo, pero this will compel us. Ito pong mga pinagdadaanan natin sakripisyo ngayon, mga ano man yan, mabibigat na sinasabi natin yan, pero ito yung magdadala sa atin to make a decision. Wow, ang ganda nito. To make a decision. Ano yung decision, kapatid? Tutuloy pa ba tayo? Ang hirap na sumunod eh. No? Magtutuloy ba tayo? Or, iiwanan, ayoko na.
ayoko nang sumunod. Kapatid, eto, God is offering us hindi lang superficial na kaligayahan, pero ang inaalay sa atin ng ating Panginoon, yung Paschal Mystery, binagit ni Brother Elmer kanina, the death, the passion, death, and resurrection. Hindi tayo maiiwan dun sa kamatayan at saka dun lang sa paghihirap. Kasama tayo ng ating Panginoon. Yun nga lang, we have to make a decision. Kaya sa pamamagitan po ng pag-focus natin dito sa ating Panginoon, He will also help us sa paggawa ng ating desisyon. Alam mo, Brother Elmer, Sister Alice, sa totoo lang kung mas balikan natin yung actual na nangyari kay Cristo sa Way of the Cross or sa Passion, medyo pag ako dumaan doon, talagang sasabihin ko rin, walang ganyanan, Lord. Brother Elmer, sampalin ka ba naman? Wala akong kasalanan. Walang ganyanan, Lord. Alam mo, kaya nga, kaya nakaka-inlove ang Diyos. Gusto nang iwan. Sasabihin, gusto ko po kasi yung idea yung prodigal son, Brother Elmer, yung eldest, iiwan siya nun eh. Iiwan siya nun eh. Tapos bumalik na yung bunso na, pero yung eldest naman ang aalis eh. So gusto ko di man ng tatay, wag kang aalis. Wag. Nilabas din siya eh. Kasi meron mga tao na sumusunod naman kay Kristo, kaya lang, minsan yung bang, walang ganyanan, Lord. Diba yung sinampal? O kaya hindi na naman sinampal, dinuran. Dinuran yun eh. O kaya yung, huwag na muna tayo pumunta sa pinako, yun na lang unang hinagupit, tinraydo. Yes, the passion. Talagang, masakit din naman, Brother Elmer, si Alice, di ba, mo, anak ng Diyos. Tapos, pinapili, may boboto kayo, anak ng Diyos. Barabas. Yun yung choice, mo, level niya. Terorista, level niya, kriminal, yun ang level niya eh. Hindi masakit yun eh. Sabi nga ni Brother Elmer kanina, yung I was persecuted. I saw Brother Elmer in pain. Kaya nga, yun ano rin eh. Kaya nga, dinadaan. Brother Elmer, kasi doon ako nagkaroon ng inspiration kay Brother Elmer, mga kapanalig. Even in the midst of pain, ang sabi niya lang talaga, Lord, kailangan kita dito. Yun yung naging inspiration ko doon eh. Sa totoo lang po, yun naman talaga yun. Kailangan natin nasasaktan. Pag sabi kong sinampal siya, hindi naman yung physical na sampal. Pero meron kayong kinwenta, Brother Elmer, kailangan, Brad, ang sabi ko lang, Lord, kailangan ka dito. Yun yung sinasabi ni Brother Elmer, gusto ko nang bumitaw, Lord, kaya kailangan mo kong hawakan. Ibang language na ginamit yan po nun eh. Kaya nga, tandaan lang po natin mga kapanalig, sa mga nakikinig, yung dinadaanan natin, dinaanan din ng ating Panginoon. He came down here on earth through man and through God. Kinalimutan niya yung pagiging totoong Diyos. He became a true man. Kaya nga, yung kanyang dinaanan, nalungkot siya, nagutom siya, umiyak siya, nagalit siya. Lahat yun, dinadaanan ng ordinaryong tao. Amen po ba? Hindi ba? Dinadaanan yun eh. Kaya pinakita ng Panginoon, dadaanan ko to, makakayanan ko to. Kasi kasama niya ang banal na Espiritu. Yun ang gustong ipahiwatig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Na sa lahat ng dadaanan nyo, nadaanan ko yan. Kaya gamitin nyo yung ginamit ko, ang banal na Espiritu. Alam niyo po, Sister Alice, Brother Rafi, pag ako po'y nananalangin, lagi kong sinasabi, Lord, umaga na naman, samahan mo ko sa araw na ito. Huwag mo kong iiwanan para sa aking pakikipagsalimuha, makikita ikaw sa akin. Kasi kung ako lang, makikita, si Elmer lang yan. Kaya nga, kanina maga, lumabas ako para magpahang. Sabi ng kapitbahay ko, Brad, napakaganda naman ng inyong celebration. Nakita kita dun eh. Sabi niya, na-touch ako na sa kabila ng ang dami mong dinaanan. Marami sa kanila ang dinaanan. Hindi kayo bumitaw. Sabi ko, hindi po ako yun. Ang banal na Espiritu ang nagtatrabaho sa akin.
because the Holy Spirit is on fire. Amen. 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 No? So mga kapanalig, parang ang mga sharing namin, parang ang bibigat ng mga sakripisyo, no? Alam niyo po, sa totoo lang, in our ordinary life, kaya katulad yan yung message ni Bishop Makani, in our ordinary life, naalala ko tuloy habang nagsasalita ka ngayon, Brother Elmer, yung experience natin doon sa Ifugao. No? Last week po ay nung nanggaling nga kami doon sa Ifugao. Simula na ng botohan, yung bang tawag dito, yung nagka-campaign, yung maingay, may mga trompa, ganyan. Kasalukuyang doon sa venue na paggaganapan po namin ng LSS, yung Life in the Spirit Seminar, doon ang dadaan yung tawag dito, yung mga yung truck na yung kampanya. Ay, Lord, in Jesus' name, bigla namin tinasyo ka, in Jesus' name. Alam niyo po, pagtapat sa venue, praise the Lord, tumigil. Nagsasalita, merong word of God inilalabas, nagpo-proclaim, nagtotok na eh. Tapos dadaan, wow, kitang-kita natin kung paano kumilos God's faithfulness, hindi siya pumayag na manakaw yung salita ng Diyos. Dahil maraming participants. Hindi pumayag ng Diyos katulad natin ngayon na kung meron man tayong dinadaan, whatever na pinagdadaanan, malaki o maliit sa kay Lord, sa totoo lang, parehong na tayong ililitas. Ano nga, Brother Elmer, yung binabanggit ko kanina, may naalala akong verse. The Word became flesh and dwelt among us. Nakisa, nakisama, nakitira, nakiiyak, nakigutom, He is with us. One with us. Para kasi ang hirap isipin. Kala kasi natin, yung way of the cross, hindi, pang kay Lord yan, mahirap yan. Hindi yung message ng way of the cross. Yes, sa Alice. Every day, meron tayong mga maliliit na stress. Every day, meron tayong mga maliliit na problema. Every day, meron tayong hinaharap na sitwasyon. Alam niya, nagiging magaan yun. Sinasabi na yung totoo ko, sabi niya, Brother Edmer, Lord, ngayong araw na ito, sasamahan mo ako. Yung susi. Because pag dumaan ka dito sa araw na ito, hey, maybe this day there is a way of the cross that nadadaanan mo. Let's say, like yung mga pinag-iinit mo ng ulo, yung mga kinakas na binaburden mo, there are a lot of things na nangyari, wala kang control. Magbibilang ito, Brother, samahan mo ako, Lord. Huwag mo akong iiwan. Dapat lang naman yun ang dapat bukang bibig ng bawat isa sa atin. Mga panalig, ikaw ba ay madalas umiinit ang ulo mo? Ikaw ba pag-isip sa umaga, problema mo, hindi kakasya yung pamalengke mo? Samahan ka ng Holy Spirit. Naniniwala po ako, no, na magkakaroon ng magandang result. Katulad po ngayon, sabi nung apo ko kanina umaga, Ma, ano ba handa nyo? Ay, sabi ni Helen, wala naman kaming pera ni Papa nyo eh. O sige, kami nang bahala. Sabi nga na, no? Umalis. Aba, pagdating, meron ng bangus na iihaw meron ng, paano yan? Liempo. Tapos, yung anak ko namang isa, sabi niya, umorder na kayo ng palabok sa ba? Sa Amber. Totoo yun. Nag-chip in sila. No? Kaya sabi ko, Lord, tignan mo na naman ang Panginoon, di ba? Hindi niya tayo papabayaan maging kawawa eh. Tapos yung cake, galing Laplak. Yung inuwi ko, sabi ko nga, sabi ni Helen, tama, may cake tayo. Saan galing nga? Ay, wala pala na nandiyan nga pala sa rep ko. Ay, di may cake siya. See, God will make a way for the saved to be, no, inaalala ko tuloy si Brother Bingbong, di ba? Really, God always make way where there seems to be no way, or where there seems you cannot do anything. He will do good for you.
Amen. Alam niyo, lagi nag-share kayo, Brother Elmer. Meron akong biglang naalala. Nung Sabado po ito, ako ay magsasakay lang ako ng Egypt sana ang sasakyan ko. So, dahil may pupuntahan ako. So, sa madalit sabi ko, malilate ako kung tapos maglalakad pa kasi yung carousel ngayon sa EDSA, iba na po ang mga bus stop niyan. At tapos yung MRT, alang-ani silang lahat. Ngayon sabi ko gano'n, ay mag-taxi na lang ako, going to papunta ng MRT. Tatlo yung taxi, isa yung dalawa, parang may laman. So, bahala na kung sino prepara dito. Pumara yung isa. Eh, di praise the Lord, eto na, ganyan, ano. Alam nyo, bigla kami nag-crack ang kwentuhan. Alam niyo po kung ano nangyari? Yung mama na nakasakay ko sa taxi, yung driver, alam nyo, siya po ay may bisyo. Yan. Ang bisyo niya ay sugal. Yan, yan. So, nakapag-start kami ng sharing, ganyan-ganyan. Alam nyo, sabi niya gano'n, ma'am, salamat po. Sabi niya gano'n. Sabi ko kasi, wow, Lord, sabi ko gano'n, ito pala ang dahilan, ba't hindi ako sumakay ng jeep, yung Egypt? Kaya pala ako nag-taxi, sabi ko gano'n, Brad, para sa iyo pala itong pagkakasakay ko, sabi ko gano'n sa kanya. Alam mo, yung pong burden niya, isinama niya dahil nagkahiwalay sila ng kanyang asawa. Hindi naman hiwalay na kaya lang napilitan siyang lumuwas ng Maynila para maghanap buhay dito dahil yung ipinamana sa kanya, yung share niya doon sa naging share doon sa bentahan ng lupa na isugal sa isabong. Sobrang nasasaktan siya, ganyan. So, bakit ko po kinukwento nito? Dahil sa pagsama ng ating Panginoon sa atin, naranasan natin paano tayo kinapitan ng ating Panginoon. Ito pala, yung magiging epekto, likewise, tayo rin makakasama, magiging daan din tayo doon sa mga tao, ipapadala din talaga ng Diyos kung sino yung mga tao na nangangailangan ng hawak. Sobrang siya napasalamat. Sabi niya gano'n, ma'am, hindi na nga po ako nagsisimba. Kasi kailangan niya kumayod ng kumayod. Sabi ko sa kanya, Brad, huwag mong bibitawan ang magdadasal. Sabi ko, bumalik ka sa pagsisimba. Opo, ma'am. So, inikilabutan ako bigla kasi para kami nag-LSA sa loob ng taxi. Praise the Lord. Accompanying somebody. Amen. Alam nyo, Brother Elmer, si Alice, yung mismong way of the cross. Okay, balik tayo kay Jesus. Kinikwento po kasi ni si Alice. Lahat kasi tayo nakaranas ng love and mercy of God. Ay, mga nakikinig po, love and mercy of God. Si Alice, kaya yun yung lumalabas sa bibig niya, love and mercy. Kasi naranasan niya yun. Yung way of the cross, when Jesus na nakapako na siya, lagi natin itong naririnig, di ba? Yung Lord, patawarin mo sila, di nila alam yung kanilang ginagawa. That is for everyone. Wala pong pinili, ito, love lock to, ito, hindi, for everyone. For everyone, available in love and mercy. At lahat tayo nakakit nun. Diba, dahil si Brother Elmer, sharing kapon, sinashare mo ngayon, yung nakakit tayo, ang tendency nun is to share it to others. Yes, amen. Yung sarili natin victory sa way of the cross natin becomes a symbol of hope. A source of hope. Yes. Yes, correct. Ang sinasabi niya, lakas na, kaya yung mga sharing kahapon, Brother Elmer was powerful. Ang easy ng sharing, but powerful. Bakit? May dalang pag-asa eh. Story of God's victory na na-experience nila in their life. Hindi naman nila sinabi, mabait kami, kaya kami lak-lak. Walang ganun eh. Doon sa kahinaan nila, naranasan nila ang love and mercy. Amen. Ibig yung sabihin, ang Panginoon, kahit minsan, hindi tayo iiwanan. Amen. Na kahit minsan, hindi niya tayo pababaya. Amen. He is a great merciful, He is a great forgiver, He is a great healer, He is a great provider. What more can we ask of Him? We cannot ask anything from Him. Tama yung sinabi niya, naparito ako para bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. And I do believe we have that in our life. That our life is ganap at kasiyasiya. Bakit? Itignan niyo mga itsura natin. Diba?
Hindi mga naman mga senior. mga wala naman tayo eh. Hindi naman halata. Halata ba naman? Ikaw, Brother Rafi, meron ka ba? Wala. O ikaw, Sister Alice, meron ka ba? Ako, meron ba? Lalong Wala. wala. But our God has everything. And we Amen. have Him in our life. Amen. So what we have now? We have everything in life because we have Jesus in our life because Jesus is everything. Maganda nga sana kung malalaman lahat ng merong awareness sana yung mga ibang tao, lalo na dun sa mga nakakaranas ng mga problema na ang feeling nila ay na-reject na. Kasi yun naman yung old life natin dati. Akala natin, bakit ba ang bigat-bigat na problema na ito? Nagpinaparusahan siguro ako ng Diyos. Yun yung pananaw natin doon sa buhay na yan, ng old life natin. Pero nakita natin yung faithfulness na ng ating Panginoon na hindi pala yun. Naalala ko yung taxi driver ulit. Pinaalala ko sa kanya, Brad, sabi ko gano'n, huwag mong iisipin na pinaparusahan ka ha. Alam mo, ikaw ay naging biktima lang. Sabi ko gano'n, lahat tayo ay naging biktima lang. Kaya nga, itong araw na ito, sabi ko gano'n sa kanya, ipinaalala sa iyo ng Diyos na mahal ka ng Diyos. And that cross, ito pong ibalik tayo ulit sa cross. Ang cross na yan ay simbolo ng pag-ibig niya sa atin. Kaya, lagi niyang ipinapalala when we look to the cross, yung paglalakbay natin po, mga kapanalig, ay tunay na love and mercy. Binanggit nga ni Brother Rafi, pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga, itong Holy Week, itong Lenten season, actually, pwede natin tabangin itong, this is a gift. Isang regalong napakaganda para sa bawat isa sa atin. Yan Brother Elmer, medyo malapit-lapit na tayo, magtapuso. Meron po akong isang kanta. Ay, hindi ko po kakantahin, pero kasi Pwede naman. Favorite. Ano yung kanta? Above All. Yeah. Punayin nyo saan nagsimula si Lord sa kantang yun. Above all power, above all kingdom, nasa taas. Paano natapos? Like our rose, trampled on the ground. Way of the cross yun. Yes, amen. Took the fall. Sino yung isip niya? Diba ikaw at ako? Yes, amen. Ang way of the cross, dinaanan niya. Kanina pa binabanggit ng mga kapatid ko, para sa'yo. Like our rose, trampled on the ground, He took the fall and thought of you. Wow. And thought of us. Hallelujah. Amen. Wow. Amen. Sipin mo yan ha, kapatid, dahil yung way of the cross happened for Sister Alice. Amen. Way of the cross happened for Brother Elmer. For Brother Rafi din. At ano ka na, mamaya mapapanood mo ito, akala mo, nagkwekwentuhan lang kami. Hindi mo alam na ang mensahe ng way of the cross, especially para sa yung nakasama namin. Amen, amen. Talagang ganun no? Ang Panginoon talaga will do things not for anybody else, but for you, for me, for all of us. No? Kasi yung kanyang love, permanent. No? Yun ang napakaganda na yung pag-ibig ng Diyos, permanente. Hindi mawawala Hindi mabubure. Nakatatak yan sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya nga mga kapanalig, no, ang paglalakbay po patungo kasama ang Panginoon patungo sa cross. Ito po yung araw-araw natin buhay. Huwag nating kalilimutan, huwag nating bibitawan, huwag mong tatalikuran. Always carry that cross because that cross will be our victory over the enemy, the devil. Yan ang kanilang katalunan They will never win because the devil is a born loser. Born loser yan, hindi siya mananalo. Mananalo lang pag pinapayagan natin.
Kaya nga, ano na tayo? Last, ano na tayo? Parting words? Ha? Eh, O sige, Sister Alice, what can you say about this? Wow. Opo, mga kanyulay, lahat tayo ay hindi exempted to carry a cross. Pero sa bawat dadaanan po natin, the grace of God is sufficient. Ano naman yung pinagdadaanan mo, kapatid? Yung grasya ng Diyos, yung sinasabi ni Brother Elmer, the power of the Holy Spirit, yun yung grasya. Kaya natin. Dahil kinaya ng Diyos, kinaya ni Jesus, human as He is, no? As He was. Tayo naman po, alam ng Diyos kung ano lang yung kaya natin. Kaya, kakayanin natin. And every time na nalalagpasan natin ang lahat ng pinagdadaan ng problema o pagsubok, kapatid, napakaganda nito. We are one step closer and closer, not just simply to the cross, kundi sa ating Panginoon. Magandang gabi po. Happy anniversary sa ating lahat. The new mission begin. God bless. Therapy. salamat, Brother Elmer, Sister Alice, mga kapanalig. You know, isa lang naman po gusto kong banggitin. Yung pangako ng Diyos. Sabi ni Brother Elmer to kanina pa ulit-ulit, ang underlying message. Walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kapigatian, problema, sakit, naka-identify lahat po yan sa verse po na yun. And yet, sinisigaw ni St. Paul, sinisigaw namin tatlo, ano mang daanan mo sa krus, buhatin mo ni krus, hindi yan makapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Sister Alice, Brother Rafi. No? Alam niyo po, mga kapanalig, ang paglalakbay natin patungo sa cross. Sabi nga, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Laging kasama natin siya. At yung kanyang banal na espiritu, yun po ang will lead us the true way towards the victory. Alalahanin po natin, Jesus came down from heaven to earth to show to us and experience the things that humans are experiencing, to show us we can do it. We can make it. Because He is beside you. He is with you. And the Holy Spirit is alive. So mga panalig, dito po sa ating New Life with Jesus, patuloy po tayong magpapalakas ng ating paniniwala. Kasi yung paniniwala po minsan nagwe-wave. Lalo na pag dumaan tayo sa medyo mabigat, parang walang pag-asa. Hindi po. We will continue to enrich our faith to Him because our God is faithful to us. Kaya po mga brothers and sisters, no, tayo patuloy na binibiyayaan ng ating Panginoon. His love is sufficient for all of us. No? Kaya nga sa mga nanonood, ibibigay ko po yung pagkakataon kay Brother Rafi to say something doon sa ating anniversary. Brother Rafi. Thank you po, Brother Elmer. Kanina po bumati si Sister Ali sa ating lahat. Happy anniversary po. Alam niyo po, kahapon, marami po kaming sorpresa at lahat. Alam ko po, pinakamalaking sorpresa ng natanggap natin ay yung presensya ng ating head servant. Pero meron po sana kaming mga nakahandang sorpresa na hindi na po namin naipakita. Marami po tayong chapter na nagbigay ng oras, nagbigay ng panahon, ng talento. Gumawa po sila ng mga presentation, mga videos. Ngunit dahil nga po sa kadahilan ng kinakapos tayo ng oras, hindi na po namin naipalabas. Pero gusto pong ipabot ng buong organizing committee, ng buong lahat po ng elders, ng Love Flock, ng lahat po ng bumubuo ng Love Flock Main. Maraming salamat po. At kayo po yung naging bahagi ng ating anniversary. Bagamat po hindi na ipakita yung inyong mga video, makakaasa po kayong ipopost natin ito sa ating pong Facebook account sapagkat naipalabas man o hindi, kayo po'y kasama namin sa masayang araw kahapon.
Muli po, sa pangalan po ni Brother Elmer, ni Brother Gene, ng Sister Alice, ni Sister Au, Brother June, at lalong-lalo na po ang ating head servant, Brother Bingbong Crisologo. Happy anniversary! Excited na po tayong lahat sa new mission natin. Amen! Thank you, Brother Rafi. No, now, a new mission begins. Amen. Magandang Kaya gabi po, sa inyo lahat. magdarasal na po tayo ngayon ng ating orasyo Emperor. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless our efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strengthen their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Raphael the Archangel, Pray for us. San Roque, Pray for us. San Lorenzo Ruiz, Pray for us. San Pedro Calungsod. Pray for us. You are forgiving this time today, a new kind of life. Alive to the fullness you promised to us. Oh Lord, I cannot ask for more. Oh Jesus, I can say anything, but to say you're everything to me. So I magnify your name, for you are mine. Oh Lord, I could ask for more. It's a new life with Jesus, 'cause we are now the new love community. It's a new life with Jesus, 'cause we are now the new love community. It's a new life with Jesus, 'cause we are now the new love community. It's a new life with Jesus, 'cause we are now the new